Ang tunay na diwa ng Pasko. Sa ating bansa, tuwing Disyembre ay naririnig na natin ang iba't ibang himig ng mga awiting pamasko. Sa sariling bahay man, sa radyo o kahit saan pa man. Mayroon ding mga makukulay at naggagandahang mga parol. Meron rin tayong mga kumukuti-gutitap na Christmas lights. Mayroon din tayong mga Christmas tree na dekorasyon sa ating mga bahay. Napakaganda ng ating Pasko. Ngunit, ano nga ba ang importanteng okasyon ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito? Bago pa man ang araw ng Pasko, ay lubusan, pinaghahandaan natin ang araw na ito. Siyam na araw bago pa ito ay nagkakaroon ng simbang gabi o tinatawag na Misa de Gallo. Sa ika-24 na araw ng gabi, ay sama-sama ang mga pamilya sa pagsimba upang ipagpasalamat ang mga biyayang ating tanggap sa taong ito at humingi na rin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Matapos ito, ay nagkakaroon ng Noche Buena at dito naghahanda ng mga masasarap na pagkain at sabay-sabay pagsasaluhan sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko ay masaya ang lahat. Ang mga bata ay nagsisipuntahan sa kanilang mga ninong at ninang upang mamasko. Marami ang nakakatanggap ng regalo, ngunit hindi naman ito ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi ba't ang Pasko ay simbolo ng diwa ng pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapatawaran? Bakit hindi natin ito mairalin hindi lang sa araw ng Pasko, ngunit sa araw-araw rin? Iparamdam natin ang ating pagmamahal sa kapwa at magbigayan. Patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Katumbas lang ito ay ang islap sa ating mga mata at hindi sa ating labi. Mararamdaman natin ang aliwalas ng pakiramdam at walang pagsigdang kaligayahan sa ating mga puso. Sa araw na ito, sa buhay natin, sa araw-araw, ang mga turo ng Diyos. Pairalin ng kabutihan at iwasan ang kasalanan. Ang araw na ito ay araw ng ating Diyos. Pairalin natin ang kanyang mga turo sa buong taon, igalang natin ang kapwa at mahalin. Ipadama natin sa ating kapwa ang tunay na diwa ng Pasko. Maraming salamat po.